Ito nga bang si Cedric Barefield ay mapupunta dito sa Converge Fiber Xers? Alam ng lahat na ang Converge ngayon ay naghahanap ng isang point guard lalo na at merong injury si Jordan Heading. At ang madalas na nababanggit na pangalan ay si Mikey Williams. Pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nagkakasundo itong lineup ng TNT Tropang Giga at itong Converge. Kaya nga marami nagsasabi na baka instead na si Mikey Williams, baka si Cedric Barefield na lang ang kunin nitong Converge Fiber Xers. Kasi kung pag-uusapan naman natin yung edad, mas bata itong si Barefield kaysa kay Mikey Williams. So bakit nga naman hindi nila susubukan niya makuha? At doon sa mga magsasabing nasa kampo ng MVP group ito si Barefield at hindi nila basta-basta pakakawalan itong si Barefield sa ibang kuponan, totoo yan. Pero tandaan natin na ang agent dito si Barefield ay parehas dito kay Mikey Williams. So baka mahirapan ang TNT na mag-conduct ng mga trades involving Barefield dahil nga dito kay Mikey hindi nila maayos. Kaya wag na tayong magulat kung magdesisyon yung agent nitong si Barefield na mag-conduct siya ng mga trade o mga usapan sa ibang kuponan katulad ng SMC o kaya naman ng Converge. At dahil willing daw ang Converge na gumasto sa mga players kung ano man yung kontrata na hinihiling nitong si Cedric Barefield, sigurado naman na kaya yang ibigay nitong Fiber Xers. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali na one of these days bigla na lamang tayong magsabi na si Cedric Barefield ay lilipat na dito sa Converge Fiber Xers. Kung yan ay mangyari, sigurado na magiging isa yung major move ng Converge. Parang yung pagkakuha nila kay Jordan Heading na ang kapalit lamang itong si Keith Saldivar, si Aljun Melesio at isang first round pick. Kaya sigurado na ito'y pupursigihin ni Coach Franco Atienza na makuha si Barefield. Napag-uusapan natin yung mga posibleng mga player movement. Of course, itong San Miguel hindi pa huhuli pag mga ganyan ang usapan. Dahil alam natin na itong SMB talaga, siya yung team na gustong kumuha talaga ng mga top players ngayon dito sa PBA at sa iba pang mga koponan. Kaya ngayon, ang balita ay baka ang kunin ng San Miguel ay isang guard. Dahil pansinin ninyo yung ginawa lately nitong SMB. Tinanggal nila doon sa lineup si Simon Enciso at tinrade itong si Evan Nava. So nabawasan ng mga guards itong Beerman at dahil dito matunog yung mga report na baka ang gagawin daw nitong San Miguel ay baka kumuha sila ng mga iba pang guard na papalit sa mga binitawan. Ang isa doon sa pangalan na lumalabas si Gio Halalon at iintayin daw ng SMB na ito'y maging free agent. Pero sa Agosto pa yan. So unless i-trade ng Northport ito si Halalon, hindi makapaglalaro itong si Gio dito sa San Miguel sa Philippine Cup. Baka may ibang guard na kukunin itong San Miguel. Depende siguro yan doon sa magiging usapan nila. Plus of course matunog na yung mga pangalan din ito si Tyler Tio na baka mapunta dito sa SMB. Depende kasi yan syempre kung ano mapagkasusunduhan nila. Pero mukhang ang maliwanag dito, itong San Miguel ay gagawa daw ng paraan para makakuha ng additional na mga wingmen at scorer. Sa ngayon kasi, ang main guards talaga ng San Miguel, itong si Wami Tiongso na hindi na bata and of course si Chris Rosales. Si Chris Ross matanda na talaga, hindi na yan katulad nung dati ang laro. Kaya mukhang kinakailangan mag-upgrade na talaga ng San Miguel na kanilang roster. At mukhang yan ang dahilan ngayon kung bakit itong SMB ay gagawa ng mga major moves para maka-acquire ng additional na mga guards. Kailangan nilang sundan yung ginagawa nitong Barangay Ginebra na kumukuha ng mga bagong players para palaging fresh yung kanilang lineup.